Philippines! Philippines! Push, push, push! Ay, huwag na tayo bibiling souvenir. Pero bibili pa rin tayo ng pagkain. Ay! Napunit pa. Double bad luck ata to. Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's day 3 of our trip here in Tokyo, Japan. For today, magbe-visit lang tayo ng mga few areas dito sa Tokyo. So, we'll start our day with Asakusa. Itong Asakusa, especially for first-timers, kilalang kilala to na talaga namang stop because of the Sensoji Temple. Tayo naman, meron tayong i-visit doon na isa sa mga trending and viral food spot. Kaya abangan nyo yan sa separate vlog na gagawin natin for food trip. Kaya so try natin later kung makakadaan pa tayo dun sa Sensoji Temple or yung Nakamisidori, yung shopping street sa harap ng Sensoji Temple kasi nandun din naman yung kakainan natin for lunch. And then sa afternoon naman, gusto ko naman din makatry ng kakaibang experience dito sa Tokyo. So nag-book actually tayo ng Klook na sumo experience. Kaya ako sinabi sumo experience kasi para siyang sumo show ng mga sumo wrestler. So hindi to yung actual na mga tournament or fight. Kasi nung nag-research ako, I believe off-season ngayon ng mga sumo wrestler. Maganda naman dito is merong mga sumo shows all throughout Tokyo. Hanap na lang kayo nung siguro gusto nyong show. Yung iba naman may kasama pagkain. Yung sa amin wala. And yung sa amin in particular, sa may Ginza area siya. So I think good chance na rin yun para ma-visit natin yung Ginza. So chill itinerary lang naman tayo today. So time check, it's already 11 a.m. So medyo late start tayo. So hopefully marami tayong magawa before the day ends. Anyway, watch nyo na lang yung mga susunod nating updates and see you guys later. Good morning! So ayan, palabas na tayo dito sa ating hotel and for our first destination, pupunta tayo sa Asakusa. So kagandahan naman sa area namin. So sabi ko, malapit to sa Sky Tree and Asakusa area. So based sa Google Maps, isang bus lang kami. So instead na mag-train, magbabus na lang kami. So check Google Maps palagi guys ha. Kasi minsan, mas better talaga for me yung mag-bus. Kasi yung mga subway din dito, sobrang lalalim nila. Ends up talaga na mas matagal pa mag-subway and mas nakakapagod. Weather check naman. So, ang highs daw today is 26 degrees. So, warmer na talaga dito sa Tokyo ngayong May. Pero kagandahan naman is yan, ewan ko makita nyo ha, pero mahangin ngayon. So, basta hindi ka nakatapat sa araw, sobrang presko pa rin. Sobrang na-happy ako, talaga siniswerte pa rin tayo sa weather. Kasi before coming, talagang ang forecast is puro uulanin talaga tayo dito sa trip na to. But, ayan, thankful for the sun. Anyway, let's go! So done na tayo dun sa lunch natin. So ngayon, since maaga pa naman kami kasi wala masyadong pila dun sa lunch natin, try natin dito dumaan sa may Sensoji Temple. Papakita ko na lang din sa inyo yung kung saan kayo pupunta doon. And meron akong gustong puntahan na favorite natin na Menchikatsu. Dun lang din sa gilid ng temple. So try natin. And then siguro kung may time pa tayo, pwede pa tayo mag-afternoon coffee before heading dun sa sumo exhibition natin sa may Ginza. Yan, lakad tayo guys. Matagtag naman yung kinain natin para kumain ulit tayo. So naglalakad kami dito sa may Asakusa Shopping Street. Sobrang dami ring restaurants dito ha. So bukod dun sa kinainan namin for lunch, pwede rin kayo dito pero caution lang talaga is expect nyo talaga na sobrang daming crowd dito. Never ako nakapunta ng Asakusa na hindi maraming tao kasi talagang ito yung first stop ng mga tao eh. Especially itong Sensoji Temple. Marami rin cafe, kaso wow, haba ng mga pila. Ayan, so ganyan karami yung tao. Dito pa lang sa shopping street yan na. Wala pa yan sa mismong temple. Sa shopping street, papunta na tayo dito sa mismong Sensoji Temple. Ang ganda ng weather ngayon in fairness. Kahit maaraw, at least hindi umuulan. Punta tayo dun sa entrance. So dito tayo muna mag-start dito sa main entrance. So yung tawag dito is the Kaminarimon Gate. So very iconic na photo spot yan. Especially itong makita yung napakalaking lantern na nasa gitna ng gate mismo.
So kita nyo naman guys, ang dami nagpipicture dyan. And if you're really first timer, talagang tingin ko must stop to and must visit. So ito, yung unique dito is yung Kaminarimon, it means that God of Thunder. So yung mga may statue, hindi siya kita sa camera eh. Pero may mga statue dyan sa loob ng gate na mga Thunder God. So pagpasok dito, nandiyan na yung Nakamisedori na shopping street, papasok dito sa may Sensoji Temple naman. Ito guys, na building na katapat-tapat ng Sensoji. So yan yung Asakusa Tourist Information Center. Napakalaki. So sa mga napapanood ko na research, pwede kayo umakyat dyan actually for free. And doon sa top floor, merong yung view nitong whole Sensoji. So pwede nyo rin itry yan pag pumunta kayo dito. Lakad na tayo dito sa may Nakamisedori Shopping Street. So marami dito mga souvenirs like ref magnets or mga charm. Meron din dito mga snacks. Actually, try nyo rin na may mga mochi dito like strawberry. Pero ako ay suggest kung mga ref magnet or souvenir, wag na kayo dito bumili kasi for sure mas mahal yan dito. Kasi tingnan nyo naman yung dami ng crowd. So talagang very touristy spot na rin to. So I don't think maganda dito bumili pa ng mga souvenirs. As usual, wag na tayo bibiling souvenir. Pero bibili pa rin tayo ng pagkain. At mag-food trip pa rin tayo dito. Ang dami ditong food guys. Papakita ko sa inyo yung mga makikita natin. Ito na guys, yung favorite nating Menchikatsu. Alam ko yung pin niya sa Google is Asakusa Menchi. So search nyo na lang yan. Ganyan yung sign niya. Color red. Ayan na nga guys. So, out of stock. So, gano'n karami. Kala ko noong una, walang pila. So, makakabili na tayo agad-agad. Yun pala, kaya walang pila kasi unavailable. So, ayun, try nyo na lang guys. Mukhang hindi natin matatry this time. But, sobrang highly recommended natin yan. Ang presyo pala niya is 400 yen. Mid-price na siya. May nakita ko mas mura dati. And meron din mas mahal ako nakikita menchi. Pero sa akin, sobrang masarap niyan. Ayaw na tayo pakainin guys. Kasi kakatapos lang natin ng lunch. Naghahanap na naman tayo ng kakainin. Ayan guys, dito na tayo sa mismong Sensoji Temple. So pagpasok nyo sa gate na yan, nandyan na yung mismong temple proper. So keep in mind na kahit tourist spot man to and maraming tao, maintain decorum pa rin guys and respect yung mga customs nila. So isipin nyo na functioning temple pa rin to ha. Maraming mga locals na pupunta pa rin talaga dito para magdasal. So let's respect na lang them guys. While at the same time, i-view natin tong napakagandang tourist spot na to. Similar dun sa mga temple na napuntahan natin and also yung kahapon. Meron din dito nung pwede ka mag-draw ng omikuji. Merong bubunutin kang number and meron ka pipiliin na sa drawer na dun yung fortune nyo. So either good luck or sakto lang or bad luck. So similar din doon na pag bad luck yung nakuha nyo, kailangan nyo itali dito yung nabunot nyo at iiwan nyo. At pag good luck naman is pwede nyo iuwi. And meron din dito mga bilihan na mga, yun nga, yung mga omamori, mga charms, amulet. So i-check nyo to, pwede nyo rin ikutin tong lugar na to. Tabi lang ng temple, makikita nyo tong area na to. So yan yung bunutan ng omikuji. Actually nakita ko, ang kanilang donation is 100 yen. At nakakatawa pa dito is merong Alipay guys. So kung wala kayong 100 yen na barya, pwede pa kayo mag-Alipay. O diba, very digital na yung donation dito. Ayan. So sa kabilang side din ng temple, meron din dyang omikuji na bunutan din na area. Marami yan. O yan guys, digital donation na ng 100 yen. May WeChat tsaka Alipay. First step dito is hanapin nyo tong parang bakal na canister na to. Tapos, yan, may butas siya. So, pipili kayo dyan ng parang stick na may number. Tapos, bubunot kayo dito sa mga drawers na yan. So, number yan in Japanese characters lang. Kung hindi nyo naman alam ba sa akin, i-match nyo na lang yung mga characters. Guys, bunot na tayo.
So, shake muna natin. Ayan. Ayan. Tapos may butas. Kukuha tayo. Ayan. Okay. So, anong number nito? 69. May naka-number pala na American. So, lagay natin. So, may number pala guys ha. Lapin natin yung 69. Okay. Ay, ito. 69. Okay. And then, kuha kayo ng papel na ganito. Ay, maganda dito. May translation na. Hindi na natin siya i-Google Translate. Bad fortune. Number 69. Anyway, sa akin guys, swerte ang 69. Kaya, okay sa akin to. Anyway, basahin natin. The clear moon is covered by thick clouds. The sky got dark and doesn't get fine. A red flower decayed to a half. The bad fortune is found among the happiness. So pambalanse lang to kasi kapon naman great fortune tayo. So anyway, dahil bad luck siya, itatali natin to. Pakita ko sa inyo guys saan ito itatali. O yan guys, supiin natin ng medyo pahaba para madali siyang itali. Dito. Okay. Iwan natin ng bad luck dito sa Sensoji Temple. Ayan. So pahaba na siya. And then, tali natin dito. Ang hirap Ay! Napunit pa. Oh my God. Double bad luck ata to. Anyway, lalagay na natin dito kasi napunit na siya. Ay, nako. Daan na tayo dito sa may Sensoji Temple. So time check, it's already 1:30. So far, grabe, sobrang dami tao talaga dito sa Asakusa. Pero historically naman, never ko itong nakita na walang tao talaga. Kasi this is a must visit talaga when you go in Tokyo. It being the oldest temple, I believe dito, na existing pa. Ibang activities dito, nakita ko merong mga nakakimono. Sa harap may mga nakita ko, may mga kimono rental. So that's for guys and girls din So pwede nyo gawin yun as a family. Tapos meron din siguro sa Klook, maghanap kayo ng mga may pictorial kung gusto nyo talaga na i-document yung memory nyo dito. So marami ng mga activity na ganun. And also yung kaninang ginawa natin na Omikoji. Anyway, from here, isang train na lang naman tayo to Ginza. So either Asakusa Line or Ginza Line. Bilis lang yun, siguro mga 10 to 15 minutes lang. Anyway, let's go na! Nandito na tayo sa ating next stop which is the Tokyo Sumo Festival. So it's already 2:30. So quick grab lang tayo ng coffee and then babalik tayo dito. Maganda naman dito is if you took the Ginza line, connected na siya actually dito sa may mismong mall na to. So exit C9 lang. Tapos connected na siya dito. So napaka-convenient. Tara na! Excited na tayo sa sumo match! Representing the West. Okay. Hello! Hi! My name is Shido, okay? Okay. Hello! Hello! My name is Kaito, okay? Kaito. Everybody go ahead and grab one. Grab one in your avatar. We're gonna practice throwing it into the ring just like you would at a normal sumo match. Grab your avatar. Here we go. Grab one. 3, 2, 1. Yoisha! Very nice. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Okay, so it's gonna go right, left, right, left. 1, 2, 1, 2. Alright. Here we go. 3, 2, 1, go! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ganbare! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
You can do it, you can do it, you can do it. Come on, come on, come on, come on, come on. There you go, there you go. Come on, come on. 3, 2, 1, go! All right, ready? Here we go. 3, 2, 1, go! All right, come on, come on. Here we go. Push up, push. Oh, 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 oh. Nice. Push out, push out, push out, push out, push out. Yes, okay. Chidi Chosu. Okay, ladies and gentlemen, get ready to yo-yo-show. Yo-yo-show! Yo-yo-show! Next thing that they're going to do is something called shio maki. Shio maki. Shio means salt. Maki means to spread or to throw out. Okay? So they're going to take salt and they're going to throw it into the ring. Shio maki, onegaishimasu. Yo-yo! Okay, now the ring is purified. We're ready to start our match. Okay, and the match starts. Okay, all right. Now, for our sumo challenge, we have time for up to 5 people. And we're gonna pull sticks. Okay, we're gonna pull sticks until we have 5 people. All right. If your stick has a red tip, that means that you get to do it. All right, 3, 2, 1. Hey, hey, 2. Make some noise for the Ginza Godzilla! Yeah! Alright! Come on down over here, sir. Alright. Gentlemen, these are going to be our challengers today. We got Holland versus Japan in 3, 2, 1, go! You good? All right, ladies and gentlemen, make some noise for challenger number 3. All right, challenger number 3. What's your name? Lorenzo. Lorenzo, where are you from? Philippines. Philippines. Very nice. Do you want to go up against Shido or Kaito? Kaito. Kaito. All right, you're gonna come over to the east side, grab some salt. Okay, we're gonna throw it into the ring. Ready? 3, 2, 1. Yes. All right, come to the middle. Shake hands. All right, ladies and gentlemen, we're gonna cheer him on. We got Philippines versus Japan. Ready? 3, 2, 1. Go! Come on! Ready, here we go. 3, 2, 1. Let's go. Got it? Okay. Very good job. Arigatou gozaimasu. So, ayun na nga guys, napili tayo dun sa exhibition match nila. So, nakakatawa actually. So, ginawa nila, nag-ask muna sila ng mga volunteers kung sino yung gusto mag-try. Pero meron lang silang 5 slot. So, after that, parang nag-draw lots yung lahat. So, ang dami nag-volunteer. So, isa tayo sa sunerte na nakabunot na at nag-participate. Actually, nung una, after nung unang volunteer, tapos ang pangit ng pagkakalaglag niya, sobrang kinabahan na ako. You know, as a trentahin tito, kinabahan ako for my lower back. Pero sobrang friendly nila dito, as in. Tsaka expert sila nung parang binalibag niya ako pababa. Parang alam niya yung landing na talagang hindi ako nasaktan at all. And sobrang highly recommended natin tong lugar na to for sumo experience. Una-una, actually isa sa pinakamura na nakita namin. And pangalawa, sobrang hindi sila madamo dito. Like after ng show, meron kayo tigi isang picture, walang bayad yun. Tapos yun, yung volunteer, walang bayad din yung mga yan. And then, pwede kayo mag-video, pwede kayo mag-take ng photos. Sa iba, bawal yan, lalo dito sa Japan na bawal yung mga cellphone or camera para mag-record. So, yun lang guys. As in,
medyo mataas pa yung adrenaline ko and hinihingal pa ako from that. Pero sobrang recommended yung experience na to. And anyway, yun. So, pahinga muna tayo and ililibot lang tayo dito sa Ginza for the rest of the day. Sige, see you guys later. Buhay pa naman tayo. So, So, nandito na tayo sa may neighborhood ng Ginza. So, ayan, makikita nyo naman na lahat talaga ng luxury brands nandito. So, across the street natin, ayan, Chanel. Ay, nandun din yung sa kabila yung Cartier. May Tod's din dito. So, talaga, dito mo makikita mga old and new money potentially dito ng mga Hapon. Tingnan nyo, may mga parking dyan sa gilid. Pero lahat yan mga paid parking. So for sure, mga yayamin talaga ng mga Hapon ang nakapark dyan. Nandito na tayo sa main street mismo ng Ginza na nandito talaga yung mga karamihan ng brand. So yan, Fendi, Valentino. Kasi ang mall na yan is the Ginza 6. Kasi ito namang nasa likod natin, Tiffany & Co naman to. Tingnan nyo guys, ang ganda kasi Golden Week celebration pa ngayon. So alam ko typically itong street na to, sinasara naman nila to sa mga kotse. Pero ngayon kahit Monday, since holiday, ayan, so nakasara siya for cars. So mas magandang umikot dito. Pero ayan, syempre tayo, travel muna ang priority natin and tipid mode. So pupunta tayo sa Uniqlo. Nandito yung flagship store ng Uniqlo and na-search ko, pwede kayo actually gumawa ng sarili nyong print na t-shirt tsaka tote bag. So I think meron naman na nito sa Philippines. Pero since magpupunta naman tayo ng Tokyo, dito na natin i-try. So gagawa tayo ng personalized tote bag para sa mga doggies natin. O tara, Uniqlo tayo dito sa Ginza. Meron tayong bad news kasi yun nga, alam niyo naman diba na Golden Week itong Tokyo trip natin. Grabe, as in sobrang pumuputok ng tao yung Uniqlo. So nagpunta kami doon sa 5th floor kung saan pwede kayong mag-customize. Grabe yung pila. So bukod sa haba na ng pila nung piniprint, para makapag-design ka, kailangan magpa-reserve ka pa ng slot. So possible talaga na pwedeng hindi ka pa today. And kung magawa mo naman yung design mo, possible din na hindi siya ma-print today kasi nga haba ng pila. So yun, we decided na lang na umalis na. Yun. So anyway, yun. So nakita niyo naman na napaka ganda talaga ng Ginza in terms of yung mga shopping, ganyan. And kung gusto niyo lang nung parang modern city na maraming choices sa cafe, restaurant, and parang BGC feel. Yun na lang yung siguro sabihin natin. Okay din dito na magstay. So actually na-imagine ko nga na kunwari quarantahin or 50 na tayo na magja-Japan pa rin tayo. Baka dito na lang muna tayo sa Ginza magstay sa Tokyo. At magsha-shopping na lang tayo dito at kakain. So that's the dream guys. Anyway, dito na natin yung video for today. Grabe, sobrang hindi ko inakala yung experience ko today, especially yung sumo experience. Very well recommended. Anyway guys, if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, kung gusto niyo malaman kung nasan tayo na up to date, meron tayong ibang social media account na Checho Santos for Facebook and meron din tayong Instagram na @ChechoSantos_. Again, this is Checho Santos. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!